Ang dami din nagsulat, ang dami ding nagtatanong. Blind item. Oo, blind item, may nagpangalan na, nagtatanong. Pero hindi siya nagkakalita. Pero hindi niya ina-address even once itong issue na siya ay pregnant. Na-hack. Kasi yun naman talaga ang sinabi. Na-hack yung Instagram. Biglang, boom! Meron palang ilo-launch na kanta. Hindi nagustuhan ng maraming netizens yung gimmick niyang yon na may pahak-hak, ganyan. Maybe it feels underwhelming kasi may hinihintay talaga kayo. Sabi niya, It's restarting official. my life, reboot. Official na akong single. Isang bagong simula, isang mas mabuting ako ang hinaharap. Masaya ako kasi single na ako, malungkot ako kasi bumitaw ako sa pangako sa harap ng Panginoon. Wala na kasi akong kakapitan kasi bumitaw na yung isa. Mga Marites! Webes na naman! Alam nyo na yon, di ba? Dahil kompleto ang Fab 4. Siyempre, sagana na naman kayo sa chika at intriga ngayong oras na to. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Pero bago yan, bati muna ako sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your instructor with high functional literacy, Alan Jones, Alan Wow. D. Mahaba. Wala akong masabi, high functional literacy. Ano ba yan? Mas ganda ikaw ba yan? Grabe. And ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Parang na naman tayo ng kulay. Ayun, grabe Dean. kayo. Always. Parang Oo kayong nga. galing sa way. Oh, ngayon ko na Tsarek. napansin. Huwag naman Grabe. wait. Well, pwede Pwede naman ba awards party. na? Oo. Ikaw talaga, Alan Deep. Highly functional. Ano? Functional literacy? May literacy pa na Basigan na yung nanon, Ay, basigan na colorete parate, yan. di ba? Yes! Ganda. Ang ganda, I like ang ganda it. ng shoes. Mamaya ako naman, pati mamaya yun. Hindi niya napansin eh. Anong size yan? Meron si Anits. 44. Gusto ba akong bigyan, Rose? 44 ako. Di Alan. siguro. Tita Bebot, bigyan mo to. Saan nanghihingi? Saan ka na nga galing to? Ano ka ba? Dahil dyan, sa ating mga bagong marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz Tapos niyo ako balita, ilaglag. pinaka-pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka ba, siguradong marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Okay mga Marites, dahil marami na po nakaabang, ito na po isang linggong Chismis! Ito, Juliana Gomez at Juliana. Juliana. Gomez at Richie Rivero, tamis-tamisan sa isang music festival. Marites mo yan, Alan D. Grabe. Functional ano? Mm, ba yan? literacy. High funk. May Ay, high. May Yes. hi. Ito na nga, Tito. Hi din ito. Hi din sa kaswitan, Tito. Ang rumored sweethearts na sina Juliana Gomez at Richie Rivero na nakita sa isang music fest na sweet, tamis-tamisan. Ano nagaganap? Tamis-tamisan dito. Nagulat ako. Kala ko Nakitaan mo na nagtaas ng ano. Oo. Tapos, Ano ayun na. naman dito? Akala ko, Tito, sa Ormoc naganap nung itong event na to. Hindi pala. Sa Lubao International Balloon and Music Festival 2020. Ang haba. Ano mo dati to? Nakapunta na ako dito, Fuwet. Ano lang to? Balloon Festival. Ngayon may music fest na pala siya. Ayun. Saang lugar Sa yan? Lubao, Lubao. Pampanga. Panga. Pradera Verde, to be exact. Oo. Maganda yan. Bongga yung resort na yan. Tapos, ayun, ang tamis na magjowa. Holding hands sila, sina Juliana at Ayan, Richie. yung picture nila. Ayan, ayan. okay. Kasi Maha yung nakatayo eh. Okay. So, holding hands while smiling at each other and singing along with parokya ni Edgar. Bali, parokya yung nagpe-perform that night. Sabay pa nilang kinakanta yung linyang, pero para sa'yo, ako'y magbabago. Kahit mahirap, kakayanin ko, basta para sa'yo. Para, alam niyo, parang sinasabi ni Richie rin kay Juliana yung mga words na yun, Tito. Siya lang ba sinabihan ni Richie, no? Hindi natin sure. At that moment. Baka ngayon magbabago na siya para kay Juliana, parang gano'n. Bakit masama ba siya? Pero boto ba Nagbago? sila Richard kay Richie? Hindi natin alam yan, Rose. Gusto naman, tuwagan natin yan. Go! Call! Hindi ko Call Goma. Alam mo, naisip ko, message, ikaw, alam mo po ikaw, pwede ka mag-message. Actually, tawagan mo, Yossi. Oh, Lucy. Lucy. Oh, there, Yossi, there. Eli- Go, ano, go, Miss Lucy.
sige. Wow! Tulog na yun! Di pa aga pa. Siyempre natutulog pala. yun. Makadare ka ng mga tawag-tawag. Ikaw ko yung tumawag kay Lucy Torres Gol. Si Richie, tawagan mo! Hindi ka bigla. So, ayun. At alam mo, dito may moment pa na di kumakanta ka sila together. Tapos lumapit na ganun yung face ni Juliana. Tapos kinis siya dito ni, kinis siya ni Richie. Gano'n. Ay. Oh, ngayon. Paano? Akinis! Parang kinis. Gano'n. No. For everyone to see, in fairness. Fairness to Richie, ano din. Ano? Ano? Yun, di rin. Ang dali makahanap. Yeah, so, Ang kapalit. kabog, di ba? Pasabog Ay, sa di ba tamis. huli niya si ano? Yung... Mamaya na. Si Maha Salvador, Oh, yeah. nakatayo malapit sa kanila tito, tapos feel din sumising along na gano'n. Pero parang kebs lang siya kina Richie at nasa tabi Nakarating niya. ka dyan Nakarating ka dyan. Sa Pradera? Oo, dati. Ang nakita ko dyan dati si Sarah G at si Mateo. Yeah. Bago-bago pa lang Okay, sila. go! Ayun. So nakakaloka yung mga comments dito dun sa sa sighting na yung kina Richie at Juliana. Grabe sila kay Richie. Sombra sila parang ikaw, tito ko makalait yung mga uto. So sabi gano'n, sabi, Parang sinabi mo naman na ano. Casual naman. Casual naman yun. sabi, Oh, para ka naman, napakabait mo naman, Alan. supportive ako. Wow! Sabi na, isa sa comment at sabi, sure ka na ba, Juliana? Hindi ko pa naman nare-reincarnate. Pwede pa back out, ha? Sabi gano'n kay Juliana. Mahilig daw si Juliana sa red flags. Gaya rin daw ni Marco Gallo na naging jowa niya dati. Tapos sabi pa nung isa, kamusta na kaya ang bundok ng labada ni Kuya? Ni Richie, di ba? Nagka-issue nung Marami sila. naman maglalabas sa asyenda ng mga Ayun na nga. Sa Ormoc. Torres at Gomez. Pero si Marami pa- Juliana hindi maglalab... Di atin masabi. Marami namang made of cotton. Sabi ng isa pa, pag nagkataon sa Forbes Park titira si Dugyot. Ay, Grabe. Oo, Sabi pa nung- dugit naman sila kay Richie. Di ba? In fairness naman kay Richie. Oo, Masarap naman, di ba? Ewan ko. Ano naman, umpisa pa lang. Grabe. Mabait naman si Richie. Parang ano. Oo. Na-encounter ko Di ba yun. naka-work ko siya noon sa Saan? yung movie niya, Meron siyang pelikula yung ginawa. sa Regal, na directed by Joven Tan. Maayos naman siyang kausap. Oo, nagkaroon siya movie. Otlom, multo. Oo. Na parang gusto mong kalimutan. Hindi ko na maalala. Yung pala. Pang film fest yan. Pumasok sa Parang film fest. pumasok sa film Tumatawag. fest. Alam mo, Go. ikaw, hindi mo maalala. Okay. Naalala. Ako nag... Sige na. Ayun. So, yun na nga. Lecturer with ano. Una silang nakita together nung November 2025 na nagwa-wall climbing. Tapos nung December, pinuntahan naman sinuportahan ni Richie dito ang fencing game ni Juliana sa SEA Games sa Thailand. Yun doon na yes. parang nasabi Nabalita na, yan, Oo, doon na nalaman na parang, mukhang talagang seryoso si Richie kay Juliana. Tapos noong January 2026, nakita na sila nag-holding hands sa mall. Ayun. Sure na. Before this, ang last boyfriend ni Juliana ay si Miguel Bonivi Bautista, na fencer din, di ba? Na kamag-anak ni Miss D. Miss Dina Bonivi. At medyo matagal sila ni Juliana. Si Richie naman, ang last ay ang beauty queen, ayun na nga, Mr. Fu. Sino nga yun? At konsehala na si Leren Bautista. Ayun. Naghiwalay sila noong 2024. 2022 naman, naging jowa ni Richie si Andrea Brillantes. Ayun. So, good luck kay Julian. At ako naman kung masaya si Juliana kay Richie, Diyos ko, kebs nyo ba, di ba? Tsaka parang di ba, meron ba parang photo dati si Goma tsaka si Richie na magkasama? Parang meron tayong featured before na storya na nagkita. Pwede naman. Parang meron eh. Siyempre pupunta siya sa Ormoc, I'm sure. Hindi naman papayag yung mag-asawa na hindi pupunta ng Ormoc si O, tapos ano gusto mo sabihin? Hindi, parang ibig sabihin, parang okay naman kasi kinita or baka nag-usap sila Ang doon. huling interview, di ba, ni Goma, parang tinanong ni Tito Boy, sabi, wala na sila nung isa niyang boyfriend. May umaalig-alig. Yun na nga, yun pala. Yun tinuduk. Noong tayo, umaaligid pa lang siya. It turned out, si Richie yun. Nabihag na. Charot! Gusto mo na bang alamin na? Tanong mo na kasi si Pero Lucy. alam mo, balikan mo din naman yung time ni Lucy at ni Richard nung araw. Di ba? Kasi si Lucy parang ang dating nga, parang nasa Berestal, parang... Dara, prinsesa. Dara, prinsesa, exactly. Tapos alam na natin si Goma, dahil aktor, ganyan, may mga image din na playboy, ganito. May ganon din eh. Malay nyo na, pero Pero look ang at comment them nga na ng lang. mga tao, Rose, Dahil nga kasi si iba Goma yun. noon,
he is a self-made actor di ba? Kumbaga, True. may mga napatunayan bilang aktor. Nagsimula sa Oo, nagsimula sa Talaga. pagiging McDonald crew, pero dahil nakita mo maging legit actor at yumaman ng on his own. Malay mo naman, mayaman Mga pala ganon. si Richie. Eh, di ba basketball player naman si Richie? Hanggang So, ngayon, maraming hanggang ngayon. pera din yun. Depende rin. Ay, oh. Sa pera. Pwede sa kontrata. Depende, di ba? Kahit di ako maalam sa basketball, alam ko hindi kontrata naman ngayon. lahat. Pero si Lucy naman kasi, bata pa lang. Idol na na niya ba? si Goma. Bilang kilala mo si Lucy, ano ang magiging reaction niya dito kay ano? Kunyari Kay ko si Richie. Lucy. Na! Kunyari ko si Lucy. Bilang kilala mo Hindi. si Lucy, ano sa tingin mo magiging reaction Hindi, niya? balita ko. Hindi, si Lucy dati kay Goma, di ba pumipirma na siya ng Lucy Torres Gomez? Mapapanood pa lang niya si Goma sa TV. Na-manifest Minanifest niya. niya. Manifest niya, as in, pinaraktis na niya yung pirma ng Lucy Torres O Gomez. ano sa tingin mo magiging reaction niya dito kay Richie? I'm sure naman kung saan masaya si Juliana. Aba, Si Ben. Lucy. Oo naman. Copy Mga magulang paste naman. Alam nyo, iba na mga kabataan ngayon. Ah, So, kung saan sila masaya, bigay natin. sinusuportahan na lang ng mga Kasi pag magulang. kumukontra pa yung magulang, mas Nako. magiging masama ang ano eh. Yes. Pero ako feeling ko lang, basta kailangan lang kilala ni Lucy at ni Goma yung kung sino man yung boyfriend o dinidate ni Juliana at maipakilala sa kanila. Siguro naman, napapakita Oo. na nga sa buong Kaya mundo. I'm sure more than anything else, dapat yung ganun, open yung communication lines. Baka naman, bigyan naman natin ng chance si Richie. Oo. Oo Challenge Ito. kay Richie Wow, bait yan. mo ah. Go! Okay. Okay mga man, ito, pinag-uusapan ngayon, Olympian Heidelin Diaz. Pinakamaswerte raw sa gitna ng oil crisis. Totoo ba? Totoo ba, Mr. Fu? Eto na nga, kasi alam naman natin na si Heidelin Diaz noong 2021 ay nakakuha ng pinakaunang gold medal ng Pilipinas sa Olympics. At dahil dyan, Pride of the Philippines, maraming mga sponsors ang dumagsa True. para sa kanya nung kanyang pagbabalik. At isa nga dyan ay ang Phoenix Petroleum. From Richie Rivero. Oo. Tama ba? Kung sa From Phoenix Richie to naglalaro Heidelin. siya? So, eto na. So, merong Parang doon naging parang regalo itong Phoenix Petroleum na lumabas, may mga art card, ganyan, na may lifetime fuel support si Heidelin. So, alam mo naman, ang mga netizens, bilang ano yun, parang regalo dahil sa naibigay na parangal at bigay na... Ito, Fuel. pati yung cash. Oh, ayan. Oh, free With the fuel. two? Ayan, nakalagay pala talaga. Oh, Hindi, parang donation nila to. Price pala. Ano, iba pa yung 5 million pesos? Parang donation sa yan noon eh. Fuel for Life. Oo, Pala, Oo. parang siguro. donation. Oh. Hindi baka cash cash gift kay or pwedeng hindi natin sigurado pero definitely yung free fuel for life ayan, Yeah. binigay. Ngayon, syempre yung mga netizens dahil nga may oil crisis tayo ngayon, ang sabi nila, binalikan nila, kinuha nila ulit yung art card nung mga ganyan, tapos yung mga congratulations Heidelin, meron kang free fuel for life from Phoenix Petroleum, ganyan. So sinasabi nila na si Heidelin ang pinakamaswerte ngayong may oil crisis dahil nga syempre hindi niya kailangan bumili ng gasolina dahil punta Free lang for siya sa life. Phoenix at free for life siya. So eto na, naglabas ng statement ang manager ni Heidelin na si Miss Noel Ferrer. Kumakamis Kumakamis ka. Oo, no? Dahil dyan, syempre, binanggit ni Noel dun sa kanyang mahabang statement na, yun nga, nagbigay ng parangal si Heidelin, etc. At, dun sa statement niya, hindi ko nakababasahin lahat. Sinabi lang niya na, Heidelin told me that she received fuel support for the first 2 years after her win. Thanks, but to be accurate, it wasn't for a lifetime. I'm not sure whose lifetime the people had in mind. Yun ang sabi niya. Tapos syempre may mga hana siya sa dulo na dapat magpakatotoo, etc. etc. So, apparently 2 years nga lang daw na ibinigay. Ngayon, after maglabas ni Miss Noel Ferrer ng statement, naglabas naman ng statement Correct. ang Phoenix Phoenix. Petroleum. Ang sinasabi nila, March 2022, Miss Diaz received her second year of fuel donation from us. She was asked if she could share about the donation online. She declined, citing that she recently entered into a contract with another petroleum company.
Tapos dinagdag nila, as with many corporate donations, such arrangements are guided by conditions, including brand alignment. As circumstances changed and Ms. Diaz engaged with another fuel brand, the fuel donation arrangement could no longer continue under the same terms. Yun naman ang sabi ni Phoenix. So, ibig sabihin, parang sinasabi nila, binigyan siya on the second year para nag-request sila na i-announce ni Heidelin or mag-post siya sa social media. Ang sagot umano ni Heidelin ay hindi niya yun magagawa kasi may bago na siyang kontrata from a fuel company din na syempre hindi pwede dahil kalaban yung Phoenix. So pag ganun daw, syempre may iba na raw yung arrangement. Yun naman ang sabi ni Phoenix. Min-message ko si Noel Ferrer para kung ano naman ang sagot niya dito Sa Phoenix. sa Phoenix dahil sumagot na. Bukas na kapatid. Sabi! Yun ang sagot. Pero sinabi mo, Sabi ko, mamaya gagamitin na- ko ngayon. Tapos sabi niya, hindi, mas maganda kung bukas. Hindi ko alam kung saan niya sasabihin. Ayan maganda ang sagot dyan. Yun lang ang sagot niya. Ayusin niya muna, Naku, siyempre. pampapetroy ka siguro. So, hindi ko alam dyan kay Noel Ferrer. Sabi niya, bukas na kapatid. Ewan ko, Naku. message mo ba? No? Hindi. Kung ako kinulit ko talaga yan, dinawagan mo na sana. Wait nga, ayaw na din na scene. Attitude din yan eh. Hello, Noel. Yun. Ala? So, yun ang estado, change yung arrangement dahil hindi, meron ng endorsement si Bago. Heidelin daw na bago. Pero hindi kung ko- ganun nga talaga, alam ko nga, may endorsement siya Meron ba? na, oo. May bago ba? Talaga? Ibang gasoline station, petroleum company. Pag ganun nga talaga, medyo, para mapoporpit naman talaga din siguro. Kasi may conflict. Oo, paano mo din, halimbawa lang, kumuha ka ng endorsement. Paano mo ipopromote to? Tapos, halimbawa, dito ka pa rin kumukuha sa nagbigay sa'yo ng lifetime fuel. Di ba Actually, parang may kasi conflict? parang medyo weird naman. Although, yeah, I understand that they promise a lifetime fuel support. Parang siguro hoping that doon lang talaga siya. Kasi doon na siya kumukuha ng gas. Pero because may endorsement na siya na bago, medyo weird naman Pero- na nagpapagasolin, nagpuno-promote niya yung kalaban. Gasolina. Pero Oo, tuloy-tuloy yung pa rin yung pagkuha. pagkuha. Kaya nga, diba? Pero So, medyo weird naman din yun. Tapos sana lang, nag-usap, bago nag-sign up si Heidelin for a new endorsement, siguro Dapat pwede rin nagpreno na lang dito. Oo. na nagsabi, may nag-offer po sa akin ng paano po kaya Pasintabi mo. magiging... Pasinto ba? Oo, pasintabi, ano po magiging deal natin. Ganun. Pero hindi nga natin alam, Hindi nga. antayin natin ngayon. Kasi kaya lang naman ito napag-usapan dahil sa mga netizens Ayan. Oo. na nag-drill ngayon. Nagpo-protesta sila ngayon. Ang tari ng sound effect. Tawag ng sound effect. Oy, ang lakas po. medyo Correct. malakas. Di ba sila pwedeng sabihan na Alam mo, dati nasasabihan niya. Oo, nasasabihan. Kasi parang Joshua! from the floor. Hindi, dati nasasabihan Ayan na. talaga pagka... Sige, sige. ganito. But anyway, nasa na nga Pusin ako? mo yan. Ayun na sinabi niya. Hindi, Yung... nakalimutan ko na tuloy sinasabi ko. Basta yun dahil sa siguro, antayin na lang Antayin natin lang yung natin, di sagot ba? ni Noel doon sa sagot Pero ni alam mo, Phoenix. baka wala rin pagpapaalam kasi wala naman talaga silang pinirmahan na Isa pa yun. contract, Oo. official anything eh. Oo. Pero parang ang dyan is, sa akin lang, siguro delikadesa, yung mga ganun na lang yan. Hindi ko, di naman ako bibigyan ng libreng gasolina. Pero syempre, sabihin ko, Parang wait out lang of po, ano na lang. wait lang po Oo. kasi I appreciate po yung lifetime na support ninyo. Pero kasi endorser na po ako nung kineme. Na pwedeng ganon. Kaya hindi ko na po makukuha yung support ninyo. For delicadeza Naging- purposes. Yes. Pero hindi din tayo nga sure, Sure. kung Baka wala naman bang naging negotiation, Oo. wala bang naging pag-uusap prior to that, bigla na lang ba? So, Kaya naman to kasi lumabas dahil nga yung mga netizens binalikan yung pagbibigay Lifetime. ng fuel Lifetime. support. Feeling nila waging-wagi sa panahon kaya ito ng naman, crisis. Kaya naman lumabas, hindi naman to nilabas ni Heidelin. Hindi rin naman ito nilabas ng petroleum, Phoenix Petroleum. So, kaya lang siya napag-usapan dahil napasana oil sila o napasana all Siyempre naman, sila. sino naman may kaingit-ingit naman yung Oo. ulaw, di ba? Kung up to now, may Ayan, pukpukang may pukpuk. nagaganap.
Baka nagtataka yung mga viewers natin. Ano po kasi may ginagawa dun sa, ano ba to? Sa Actually, sa baba, 32nd may floor, baba no? din. Baba. 30th pala. Sa floor, Oh, sa yun. ilalim. Oh, sa gabi, Kaya medyo maingay po kasi syempre it's a building. tsaka sa gabi sila gumagawa talaga. Oo. Para walang Pero sana, service. pwede naman natin sila pakiusapan na pwede. Mamaya, oh. Okay na raw na pakiusapan. Yeah. Yan. So Galing-galing magbe-break talaga ni muna Jim. sila ng 2 Thank you po. Sabihin mo, Okay, manood ito na. muna sila dito. Baka mga pogi yung mga yan. Bilagay nyo na lang Alert. dyan. Uy, lalagyan mo sa Wister Food. Oo, baka may mag-guest ako. Oh, go. Okay, go. Trabajador. Diretso tayo mga Marites. Richard Gutierrez, worried sa nagaganap na gera. At siya nga yung King of Hearts, sino ang Queen ni Richard? Taray, lakas maka-Valentine. Ginawa mo yan, di ba? Yun na nga. Nakausap nga namin kagabi, ayan no, si Chart sa kanyang launch bilang endorser ng King.ph. Ayan, naginanap sa Blue Leaf Events Pavilion sa McKinley dito sa BGC. Napag-usapan doon ng mga anak ni Chart na sina Zion at Kai at sabi niya may kanya-kanyang personalities ang dalawang bagets. Si Zion daw is more quiet, he's not as outgoing as Kai, he's emotional and more intellectual. Sabi pa niya, Zion was into singing for a while, he enjoys watching movies ng tatay niya, pati mga series, pati yung old movies ng Lolo Eddie niya. Pinapanood ni Zion. Feeling ni Chard, naku-curious na yung mga bagets ngayon about filmmaking and being an actor. Sabi ni Chard, when the time comes that they want to do it, let's see. Sabi niya. Ang tanong, papayagan niya ba ang mga anak niya mag-artista? Sabi ni Chard, papayagan ko naman sila, pero sa tamang panahon siguro, tamang timing. Anyway, natanong si Chard ni Ate Ian Fariñas kung anong nabi-feel niya as a parent sa mga kaguluhang nagaganap ngayon, especially dito sa, di ba, gitnang silangan o sa buong mundo na rin lately. Sagot ni Chard, syempre, there's a feeling of unrest and worry, but we just have to stay vigilant. I guess. We just hope to stay aware and pray. Try to continue living our lives the best way we can. Anyway, ang King.ph na latest endorsement ni Chard ay isang premium entertainment platform with more than 10,000 games and it is PAGCOR licensed. Tanong ni Tito Gorgirula kay Chard, sa panahon ng krisis ngayon, Chard, na tumataas ang presyo ng gasolina, kailangan pa bang maglaro na katulad ng isang King.ph? Di ba? Taray ni Tito Gorg. Sagot ni Chard, alam mo, hindi naman natin may iwasan yan. Kumbaga, pastime niya ng maraming Pilipino. Pastime ng maraming tao. It's also a way to forget about world problems kahit sandali lang in a day. But what's important here is to get the message across na we play responsibly. Yun yung laging, responsible gaming. That's what we're really trying to push here. Yun ang paulit-ulit sinasabi ni Charlie, responsible gaming. At kung siya ang king, ready na ba siya magka-queen ulit, Tito? Wala pa ba? Diba, inuwi na nga? Ito ang sabi niya. Yung ulit pa Ito aaminin. sabi niya, let's see. Para may hinahanap silang queen for me eh. Let's see. Yun ang safe na sagot ni Chard. Sabi ni, humirit si Tito Gorgie, happy naman ang heart mo ngayon. Sabi ni Tito Gorgie. Sabi niya, happy ako. Matipid na sagot ni King of Hearts na si Chard. Alam naman kung sinong niyang queen mo ngayon. Wala doon. Queen-queenan niya ngayon, di ba? Wala doon. Wala si Queen-queenan Chard. lang. Wala, or else. Ay, ano ba? Queen talaga. Ako talaga? Hindi ko pinalusot yung queen ha. Anyway, dinrap na nga pala yung teaser ng Blood versus Duty, yung series ni Chard dito. Yan, kakadrop lang with General Anderson na may special appearance siya. Ay, hindi. Kala ko Kasama ba? niya dyan for the first time. Magkaka-work na sila together ng kanyang rumored, ay hindi, ng kanyang hindi lang rumored, jowa ngayon. Queen na ngayon. Oo, queen ng kanyang Queen-queenan. puso. Queen ng kanyang puso na si Yung lagi Barbie. nagsusubong kay tita, di ba? Ah? Ay, ganun ba? Kasi? At ito pa, may special appearance si Chard sa unang kilig music video ng Beanie Rose. Alam ba to ni Ni... Malamang. Nung ato na anak mo, si Gio, ayun. In fair, ang cute ng portion, tito ni Chard dyan. May special Ano yun? participation siya. Ano yan? MV? Oo, MV. Music video. Kasama niya si Billy Gwen at sika si Billy Colette. Meron din, short lang naman. Kasama rin dyan may special portion si Gerald Anderson at si Vong Navarro. Bali silang tatlo yung parang special guest. Unang, Very ano yan? good. Ang sabi ko, anong title? Ma! Halik. Unang kilig. Kilig. Una kali. Ay, unang Tina halik. Paner. Tina Paner. Oo, Tapis Tina ng Pa- unang halik. Correct. Oo. So, ayan. Yan ang latest kay Chard dito. Ito, mga Marites, Janine Gutierrez, tinanggi na buntis siya. Page D, Marites mo yan. Oh, maiksi lang to. Kasi 'di ba,
Tagal na rin. Yan ba ang buntis? Few months ago, hindi, dati naman na tong picture na to. Hindi naman few months ago, grabe. Basta mga ilang linggo ang nakakaraan, di ba nabalita si Janine na buntis. Eh, ang dami din nagsulat, ang dami ding nagtatanong. Blind item. Oo, blind item, may nagpangalan na, nagtatanong. Pero hindi siya nagkakalita. Ito tik na si Janine, makuda rin, ha? Meaning makuda, machika, lalo na sa kanyang social media. Pero hindi niya ina-address even once itong issue na siya ay pregnant. Okay. May nangahas ngayon, pero napansin ko naman, even before, may nagkatanong na din kay Janine tungkol doon sa kanyang Instagram account. Pero hindi siya sumasagot. Pero this time, may nagtanong kay Janine na parang, Ate Janine, parang Sabi sa ganon. balita, sabi sa balita. Ayan pala, sabi sa Pero di balita, naman siya buntis daw si Ate Janine. Pero di naman siya mukhang buntis dito. Actually, itong picture na to, kasama niya, ito din yung damit niya, yung kanyang mga sisters. So, sumagot ito si Janine ng isang bold letters na fake news. Exclamation point. So, yun. So, syempre, sa simpleng sagot na yan ay napahindian na, nalinawan na, at natuldukan na, in a way, yung issue na siya ay preggy. Pero alam mo, ito rin yan, nagkataka lang ako. Sasagot din naman pala, bakit hindi kaya on the onset na may ganong mga haka-haka, may ganong alingas-ngas na Agad-agad. buntis daw ba or what. Total naman, ang mga artista ngayon parang hindi naman na kailangan ng mga PR or Sila na mismo kasi, di ba? publicist. Sila na mismo yung nagpo-post ng kung ano man yung gusto nilang pick upin sa kanila o isulat. Tataka lang ako, ba't hindi pa agad-agad sabihin na not true po, fake news po, I'm not preggy, I'm not pregnant or something, di ba? Pinapatagal pa. Ano yun din? Para lang Para mahaba din ng Siyempre, para magkaroon ng mileage, di ba? Para mapag-usapan pa, continuous, especially meron bang wala naman siyang issue, ganon. Alam mo yung gusto maging maingay yung mga artista, may mga managers na, sige, mag-ingay ka, pinag-uusapan ka pa, kaya mo lang saka sasagot. Hindi naman ganun. May ganon. Sabi ba? Si Janine? Sure ka. Hindi siya ganun. Alam mo yung issue na yan kasi, kasi naman, nakikita ko si Janine na, ang payat naman, hindi naman talaga mukhang buntis. So hindi ko na matanong man lang Nakita mo nga pala, no? Once na nakita mo siya kay in person, ako na, ba't ka ba magtatanong? Buntis ka ba? Pero mga, kakaloka, yung payat mo na yan, issue kang buntis. Yun na nga, hindi ko na talaga. Pwede niya sagutin. Hindi ko na talaga. Ewan ko Kasi ba? nakita ko, Diba? ano ka payat? Sabi ko, Diyos ko, ano ba ang buntis? Ikaw pala nag-reply, iniisip ko si Rose. Siya. Siya yung Knowing ano you, tatanungin mo pa rin kahit nakita mo paya. Hindi diretso na ganun. Buntis ka ba? Hindi, pero, my God, yung katawan mo na yan, yan ba yung buntis? Gaganong kasi. Nakita ko siya sa birthday ni Tito. Oo, nalala ko, Pero nireport nung mo pagkakita ko, yan. sabi ko, oh Diyos ko, hindi naman pala ito yung sinasabi ni Rose. Chare! Sabi ko, yung item to. Mapaglaglag. Pero ilaglag nga natin ito ng tono-tono. Oo, grabe ka. Pagkakita, labas yung chat niya, sabi ko, oh Diyos ko, saan dyan ang duties? So hindi na, alam mo yun, Ikaw talaga functional, walang point at Pero walang alam mo tanongin naman nga ang ating dapat whether it's Siyempre, obvious na or hindi, good or bad. kailangan pa rin kailangan pa rin may confirmation na Immaterial ay, na Rose. No, you know that's not true. Dahil Material sa na atin, Rose. kailangan pa rin may quote na I'm not Confirm. pregnant, hindi po ako buntis or something. Diretsahang Ganun lang. O kita mo nga, napilitan din siya mag-fake news. Siyempre, di ba? Okay. Sige, Kaya Kasi narindi na siya. Alam mo yun. Kailangan pa marindite? okay. Pwede naman on the onset? Okay, diretso na tayo. Okay. Ito, Rabia Mateo, lalaki sa showbiz to Wow. study meds. Wow! Kaya naman timing ang pagpirma ni Atisa Manalo Ay, connect? bilang May Sparkle. connect. Bakit? Wala na pumirma kasi, di ba? Magka-connect ba? Magka-ano ba sila? Beauty queen. Beauty Beauty Queen. Queen, Kaya, Beauty Queen. di ba si Sorry. Rabia lang naman nabigyan ng break. Halos si Rabia sa kanya maraming break sa GMA. Oh. Kasi nga, pagpapatuloy niya yung kanyang medicine. Tapos, wala pang sinabi school, pero graduate Abroad. siya sa Iloilo. Yan, licensed therapist yan. Oo nga. Talaga. Licensed. Graduate siya sa PT isang ba or what? PT. Sa isang school sa Iloilo. Itutuloy niya ng medicine. Kasi nga, Magdo-doctor na siya. nag-take siya ng National Medical
Exam. yata. Oo, NMAT. Oo, pumasok siya. Mataas ang ano niya. Oo, mataas ang kanyang ano, di Kinabog niya ba? yung score ni ano. Ni yung isang walker, di Oo, ba? yung trending. Yung ano, Chinese. Chinese. Walker. Si Linda Walker. Yung Korean. Kinabog niya yan. Totoo nga. Ay, Oo. Chinese ba Korean? Oh, Chinese. No, Chinese. Oh, Chinese. sa Chinese Cameroon. Ayan, halos siyang pinakamataas. Eh, ganun Ilang pala. percent niya, di ba? Sabi 99 niya, mas matalino siya kay Linda sa lahat ng mga kumuha. Siya yung pinakamataas. 741 dahil si Linda. Grabe, Yes. sineryoso talaga si Linda Walker. Correct. Pinakamataas siya sa... Saan siya? Dito lang. Wala pang sinabi yung school, pero pagpapatuloy niya, dahil nga gusto niya makilala, hindi lang Rabia Mateo, Miss Pwede na. Universe, Philippines. Taray Gusto rin niyang Pero matalino makilalang naman eh. Parang cum Dr. laude. Rabia Mateo. Yung kanya. my Tama ba? Parang Correct. graduate siya ng with honors. Parang Oo, cum laude, or cum something. laude. Tama. Oo. Alam ni Dean. Yeah. Cum laude siya sa research. Wow! Tapos pala kayo. Oo, parang isa yun sa kanya. Cum laude siya yun. No, kaya nga, di ba, kaya nga maganda yung sagot na sa ano Miss Universe. Miss kanyang ano. Kaya, So ano sasabihin niya kay ano? Tingnan mo yung sinayang mo, Jeric Gonzalez. Parang gano'n. tama! Kumbaga. Invento ng quote. Invento ng quote. Oo, di ba? Oo. Doktora na ako ngayon. Ganon. Something familiar. Di ba? Ganun na nga. Bongga naman Kaya sila, nga, siyempre, gusto niya may tumulong. Yung dunong niya, may tulong sa mga tao. Tulong-dunong, gano'n. Yung dunong niya, Tulog doon. yung kalaman niya, siyempre, gusto niya itulong sa mga tao. So habang nag-aaral siya ng medisina, Pero syempre, wala stop muna sa siya. showbiz. Oo. Yung kaya pasok sa mga si Kaya Atisa mamamayagpag Manalo. naman si Atisa, Oo, gano'n. diba? Yun lang naman. So ganun lang. wala mo ng Mateo sa showbiz kundi si Pilar Mateo. Ano ka ba? Ano ba? Si Gunicelli. Ha? Na-connect mo talaga? Sino? Si Gunicelli. Mateo. Oh, diba? Ewan ko Sige. sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ano? So yun, Ginagalit mo sige, si good Rose. luck. Good luck. Good luck. Rabia. Yes. Plano mo. Pero alam mo, ano yan? Good decision. Oo naman, di ba? Oo. Alam mo naman, na pa kanilang ano, di ba? Correct. Oo. Good decision talaga. di ba? So, Correct. Oo. oo, Sabi good niya talaga, luck. hindi God ako bless. mag-love life pag-aral na lang sabi niya. Char! True. Tsaka kung gano'n naman din siya katalino at ang taas na mga scores niya sa mga exam. Oo. I'm sure kayang-kaya ilang paso yan kapag natuloy na siya dun sa Kainis siya. bago niyang career. Para talaga kay Linda Walker. Kinabog nga niya si Linda Walker. Buhay na. Oo, may nagkumpara talaga sila. Napanood niyo na ba yun? Siyempre, hindi. Hindi. Kwento mo nga, Rose. Alam ko, kwento ko yung vertical drama, pero Bigyan mo ng context. Ano yung saan galing si Linda Walker? si Linda Walker, talaga Ay, isang fictional character. Si Linda Walker, Ayun, isang fictional sumikat character. kasi yan eh. Oo. Actually, matagal na siyang naipalabas. Okay. Natulong naman. Pero ngayon lang siya bigla nag-trending. Na nagtataka Sumikat ako. nga siya eh. Inisip ko pa nga, may tinanungan pa nga ako may nagbigay ba ng press release niyan or something? kaya Kasi nakakapagtaka biglang may mga write-ups. So matagal mo na siya napanood? Oo, di naman mga last year. So itong si Linda Walker ay lumaki sa ampunan, happen to be na pagpalit sila, as usual, pinagpalit sila ng isang Pinoy na Pinoy? galing sa mahirap lang, at itong si Linda Walker ay anak ng isang mayamang CEO pamilya. na naman. Oo. Pero lumaki siya sa orphanage, Hirap. oo, sa hirap. Pero hindi siya naging bitter kung hindi naging maganda yung kanyang growing up dun sa orphanage na yon. At isa siya matalino talagang bata, masipag mag-aral, talagang pag-aaral ang kanyang goal. At parang alam na niya, pati ng mga kasamahan niya sa orphanage, nung nalaman na siya ang tunay na anak. Pero kadalasan kasi sa mga Chinese vertical drama, kung sino pa yung inampon at lumaki sa kanila, yun pa yung parang bida-bida, at mahal ng pamilya, kumpara dito sa talagang kadugo nila. Pero itong inampon, madalas ay ayan ang mga bitches, mga ganyan. So, ganun din yon yung lumaki. Template ng Oo. Pinoy teleserye. Template talaga. Correct. Ang difference lang, itong si Linda Walker, wala siyang pakialam kung hindi siya mahal ng kanyang mga biological family, kung ang habol niya lang talaga ay makapag-aral dito sa isang magandang eskwelahan sa city dahil galing siya, kumbaga parang galing ka ng probinsya. Kasi nga, may ine-aim siya, may ginogol talaga siya. At plano niyang, yung makapasa sa mga exam, makapasok sa mas magandang paaralan. Sinabi Ba't siya fictional, nag-trending di ba? eh? Nag-trending siya kasi, dead ba lang siya?
nung una, medyo tingin siyempre sa kanya, sino ba to or something. Nang bago niyang eskwelahan na pinasukan, kasi pumunta na siya dun sa biological family niya. Pinasok siya dun sa same school nung pinag-swap sa kanya. Yung girl na yon, matalino rin siguro. Ngayon, palaging matalino, ganyan, palaging nakakakuha ng mataas na score, palaging matalino. Nakakuha siya ng, nakalimutan ko na kung, mga palagay natin mga nasa PhD, no? 500 or 400 yung score. So, ang feeling, parang taas. Wow, galing, ang taas. Ang talino talaga nitong anak ko, mga ganyan. Eh, itong may gusto kay Linda Walker, nakadinoy din nila doon. Na sabi niya, ay, si Linda, parang nakakuha siya na, hindi matuloy-tuloy. Di nila alam na score ni Linda. So, mataas. Hanggang sa may tumawag from the school at sinabi na ang score ni Linda Walker ay napakataas. 719 for... Ayan, Kaya oo. Versus 500. Yes. Naloka sila, nagulat silang lahat na So, ba't siya nag-trending dahil doon sa score? dahil doon sa score. Kaya Okay. nagamit. Eh, hindi ko naman maintindihan. Bakit ka-trending yun ngayon? Hindi, ako naman nakilala ko nga, hindi ko nga nakikita si Linda Walker. Nalaman ko lang yan kay Angeline Quinto. Dahil nagawa siya ng ano, Hindi, hinahanap niya si Linda Oo. Walker. Nasa San Francisco ata si ano nito nasa Golden Gate Bridge si Angeline Quinto. May nakita siya doon na parang Chinese looking. Tapos sabi niya, "Are you Linda Walker?" Oo, correct. Tapos pumunta siya doon sa facing the bridge. Tapos sumisigaw siya ng, "Nasaan ka, Linda Walker?" Ayan na. Ginawa niyang content. Ginawa niya. Naiinis na yung mga viewers natin. Ayaw na nila ng kwento ng Linda Walker. Matagal daw. O, yan. Oo. I-line up na raw. Mayan. Sa ano niya, replay. May mga buzzer na yan. Alam mo na. Oh, thank you sa atin doon. Dami na, 1K na live viewers natin, ha? Hello kay Mga- Ogie Narvaez Rodriguez. At of course kay Mr. Paulo Bustamante. Hello. Ayan. Mamaya Mr. Paulo. pasalamatan natin si Pao. Sila na ba nila? Si Linda Walker? Okay. Ayan, hello, ito na. Ogie Okay, mga Narvaez. Marites, magsabalita na tayo. Bago tayo mag-recess, Angelica Panganiban at Sanjo Marudo magkatambal muli sa The Silent Noise. PhD. Yes, Marites may Maya. bagong teleserye sina Angelica Panganiban at Sanjo Marudo. Sila uli yung magkatambal kasi kung matatandaan natin, kakapanood pa lang natin sa kanilang dalawa dito sa nakaraang Metro Manila Film Festival sa pelikulang Anne Mary. So, eto na, nag-media launch na at sila ang gaganap na mag-asawa dito sa The Silent Noise. Bakit The Silent Noise? Ma. Kala Very ko- Junardo. Deaf mute ang anak. Yes. Ang kanilang anak kaya ang baguhan na si KD Umali na nakaka-impress, napaka-smarte. Yan. So, sabi ni Angelica na offer daw sa kanya to, tapos na nilang gawin ni Sanjo yung Anne Mary. Natapos nilang gawin yon September pa of last year. Kasi di ba pag film fest, maaga dapat yung finished film. So sabi niya, medyo nakarelax na siya, parang mga November yata to nung inoffer. Kaya medyo okay na siya, na-recharge na siya. Then, hindi niya alam paano mag-no din, kung paano tatanggihan. Pero nung nabasa niya, nakita niya, sabi niya, nako, you have to be careful with what you wish. Kasi, pag isa to sa mga wish niya na siguro na project, na role, kaya hindi na rin talaga niya matanggihan. Ang ganda-ganda talaga ng story. Quote by Angelica. Yon. Nagbiro pa nga siya na yung deodorant daw niya ay hindi ume-effect habang ginagawa niya to. Dahil pawisan daw ang kilikili niya sa mga eksena nila at sa mga kakasign language niya. Ganyan. So, syempre may tanong, parang love team kayo ni Z. Tawa si Angelica, may love team pa ba ngayon? Yun ang kanyang hirit. At anyway, super comfortable na raw talaga kasi silang dalawa din naman. Obvious naman, di ba? At sabi nga ni Angelica, proud daw siya sa lahat ng projects na nagagawa niya. Kahit yung mga projects niya in the past. Kasi may nagtanong kung yung bang mga ginagawa niya, like ito, or may nagawa ba siya na sa tingin niya, hindi niya pwedeng ipapanood kay Amila sa kanyang napakabibo at napakagandang 3 years old na anak pagdating ng araw. Sabi ni Angelica, no, lahat ng project ko, lahat ng ginawa ko in the past, lahat yan,
pwede ko ipapanood in the future sa anak ko. Ayan, ganun ako ka-proud, sabi niya. So, ang The Silent Noise po ay papalabas na sa March 20 sa Prime Video. Doon muna. Okay? Kasama din dito sina Zaijan Haranilla, Mutia Orquiza, Maylin Dizon, at introducing si KD Omalin. Si Maylin, feeling ko, pasulpot-sulpot ang karakter niya. May dahilan pag napanood nyo. Directed by Onat Diaz. Siyempre, supported din ito ng FSL. Ang FSL ay ang Filipino Sign Language. Sa mga hindi nakakaalam, ang sign language pala, ito natutunan ko lang dito, nagkaroon ng seminar. Iba-iba pala yan. Iba yung Filipino Sign Language. Oo, ASL, iba rin. Oo, iba din yung ASL. Kaya hindi pala po pwede yun. Kaya pag-aaralan mo talaga yan. Kung halimbawa, you have to meet different kinds of nationality or people, kailangan alam mo din yung sign language nila. Yun po. So, abangan natin. Mukhang napaka-promising naman at mukhang maganda. Parang suspense thriller siya. Original naman yan. I hope so. Siyempre, di ko alam, Hindi di ba? siya adaptation. Hindi naman siya adaptation. Okay. Yan. May issue talaga. May issue ka talaga sa adaptation. Nakita ko yung ano dyan, yung wife ni yung wife ni Vong Navarro, siya ba ang writer? Head Ano writer? siya, creative, hindi ba director? Basta sa Consultant? creative producer. Yeah, Okay. tama. Doon siya Ayun na, nakaupo tayo siya. sa picture Oo, kanina. nakaupo Oo. siya nung Q&A. Si Yes. Tanya Navarro, of course. Oo. Bautista, tama ba? Love natin Bautista yan si Navarro. Tanya. Ayan, yun nasa dulo. Oh, yun nga. So, ito Yan. mga kami. Miss Tanya, ka-join. Yeah. Pero basta ayun, creative producer siya. Okay mga Marites, ito Marian Rivera, busy sa mga international competition ng anak na si Sia. PhD, Marites Mayam. Yeah, kasi ka-chat ko, baka sabihin naman about me. Ay, kasi gano'n di ba? Ka-chat ko si Marian. Ay, kachat mo naman talaga. Kaya nga, kasi na mahirap na, di ba? Ka-chat ko si Marian nung ilang araw lang nakakaraan kasi may kinukulit ako sa kanya na actually interview. Tapos, wala pa siya maibigay na time kasi sobrang busy raw niya dahil sobrang busy ng mga kids, nang sabi niya. And then, sabi niya, like si Zia, alam ko si Zia ay lumaban na to nung nakaraan internationally Sa swimming. sa swimming. Taray. Oo, magaling Galing, siyang swimmer international talaga. level Oo, love di ba? Zongga. At her age. So may competition na naman daw si Zia sa Bangkok. Taray. So feeling ko, si Marian ang Siyempre, hindi naman Atlet, papayag ang yan Pinoy. na hindi siya Walang kasama. kasama, Hindi oo. niya papabayaan niya kahit sino sa dalawa yan na, lalo na out of the country, na wala isa sa kanila mag-asawa. Eh alam naman, kaya sabi ko, timing pala na, o talaga naman tina-timing naman talaga nila, na si Ding Dong ngayon na may ginagawang teleserye, yung Master Cutter, tapos si Marian, wala pa akong balita kung kailan siya magka-teleserye. Ang ginagawa niya ngayon, yung Stars on the Dance Floor. Ganun pa show pala siya. Oo, pero hindi naman kasi yun Oo, Daily. yung daily. Baka nga weekly lang yun. weekly lang yun. Yung Totoo. naalala ko, di ba, in-interview natin si Marian dito, parang nabanggit niya yan na meron Talagang, silang usapan ni Ding Dong na kung maraming trabaho si Dong, siya yung medyo babawas. Or tas, kung si Marian yung Other way daksa, Yes. si Ding Dong naman ang yung medyo kasi layo. nga very hands-on sila sa mga anak nila. Totoo. Kasi hanggang ngayon, sila pa rin talaga yung naghahatid sundo. Pag si Ding Dong walang ganap, kasama si Dong, at saka si Zicto naman yata into, baka mamaya magkamali ako, kung yung football, parang ganon, or soccer, alin sa dalawang yon. Doon naman siya. Eh, lumalaban din yan sa mga ganyan. International. Hindi ko lang alam si Zicto kung lumalaban na. Pero I remember, like yung anak ni Juday, di Yes. ba? Anak ni Shara, lumalaban sila internationally. Doon din kaya kung doon din siya, kung doon malamang din siya, lalaban din yan. oo. Pero itong si Zia, talaga namang career ang pagiging swimmer. Contestera na. Oo, contestera. Talbog. Talaga. Alam mo, galing ni Zia, no? Oo. Ang galing kumanta, tapos sporty, Talented. beautiful, ay, bonggang baget. Tapos kung ikaw naman si Marian, Eh, bilang talaga. magko-compete sa abroad, sa Bangkok, dahil talagang hindi pwedeng wala ka doon. Ilo. Malabong payagan yan. Baka may wrestling, wag na Hindi lang yun. mag-compete. Yung the mere fact na lalaban siya abroad, di ba Ay, pwede siyang manalo pride, ng award, oo. anything. Dahil moment yun, no? Hindi mo pwedeng yun. Yun. So, Nagpas- syempre, good luck kay Zia. Good luck din kay Mami, Good luck. Marian. Oo. Tanin ni Yan. Sia.
Eto mga Marites, Andrea Brillantes, may hanas sa mga nang okay sa kanya sa Yan. gimmick niyang nahack ang IG niya. Yung Marites mo to, Mr. Fu. Correct. Ito nga, hinahanap ko na kung nasaan. Sira naman kasi. Di ba naibalita? Ito na, oh. Naibalita Ayan. natin na na-hack. Kasi yun naman talaga ang sinabi. Na-hack yung Instagram ni Andrea Yeah, Brillantes. Tapos, biglang, boom! Meron palang ilo-launch na kanta, which is yung Gaga. Gaga. Okay. Di syempre, na-okray itong si Andrea dahil sa parang hindi nagustuhan ng maraming netizens yung gimmick niyang yon na may pahak-hak, ganyan. Kasi baka magkatotoo. Bakit hindi ko makita na screenshot Baka ko yan, na? ayan, to. Ayan o, ayan. Na-screenshot nila. Okay. Ay, Nakukuha nila yan. Di yan. Ito, sinabi Ayan. niya, maybe it feels underwhelming kasi may hinihintay talaga kayo. Leaked conversations, chismis, Ganun? konting Bakit parang kasalanan scandal, namin, Andrea? konting downfall ni Oh. Andrea Brillantes, na paghahalataan ng ugali ng iba dyan. Ay. Uy! Uy, parang wala namang ganyan. Maka-accuse naman. Ayan, for the people saying walang substance at walang kwenta yung kanta, I actually agree with you. Because around 80% of the lyrics I wrote were just the same non-substantial things people have been saying about her Wow, for years. Wow. So pero, parang third person ng drama, pero I think it was posted by her. Si ano din. Si Bly. Ayan, Gaga is supposed to annoy haters because it was made for you. Yun lang. Parang, Hindi naman ako na-annoy sa kanta. Okay yung kanta sa akin. Hindi ko narinig Ang hindi yung kanta. maganda, itong hindi ko pa parang... nabasa yung, hindi ko pa narinig yung kanta. Ito yung parang sinisisi Oo nga niya pa eh. yung mga... Hindi ba pwedeng concern lang yung mga taon? Ay, nawala na yun. Nahak yung ano, sayang naman. Di ba ni-report natin yan? Oo. Ako nga, Ikaw hinayang very na concerned hinayang. ka, di ba? Oo, nag-report doon, no, di ba? Dami niyang Oo. subscribers, no? Milyon. 14 point something million Yung yata. pala, naging biktima ka. Parang ano naman, parang medyo na-bitera naman ako dito sa pagkaka-post na to ni Andrea. Hindi, para Pero lang. pwede din naman kasi, not for anything, siguro dahil sa dami naman din talagang buzzers ni Siyempre, Andrea. Parang si Andrea, parang ano din eh, you love her, you hate her. Baka doon naman din siya nanggagaling. Pero yun naman. nga lang, Hindi na-justify niya rin kasi rin ginawa niya pang ano, yung isa fake rin yun. hacking na naganap. Isa rin yun. Hello? Sino naman matutuwa ng pinake mo yung hinak ka? Yung Hindi, milyon, I'm di ba? sure naman, yung mga fans, Makakan. Oo. Makakan. nag-alala talaga. Oo, for their, syempre. Yun for, na. for her kasi fans sila. So parang yung iba naman, nung nag-alala-alala yung mga fans mo, tapos ganyan lang din Basta pala. yun, no? Hindi, The next again. time mahack siya, alam mo na. Kebs na lang. yun na. Nakuha. Alam mo, again, parang ito din yung sinasabi ko kanina na pwede naman on the onset pa lang, pwede mo lang sabihin na, ay, hindi po siya na-hack. Meron lang po kaming inaayos. Di ba? Ano, parang nagbubumarang tuloy yung kanta sa kanya na title ng kanta, di ba? Gaga. Ganon. Sabi. Para sabihin sa kanya. Actually, okay naman sa akin yung Hindi ko song niya na narinig yun. yung Na song. parang ano niya yun eh. Parang FU niya to the ano. Alam mo yun? Parang... Sa mga haters Yes, na. para sa mga haters, sa mga bashers, sa mga walang magawa, kundi siraan Ba't ba siya? Okay yun eh. Pero Baka yun din yung ano, yun din yung motibo, parang, sige, para, kunwari, nahak ako, tapos magagalit kayo sa akin kasi fake lang din pala, para magamit niya yung statement na yun. Ganon. Kasi nabash siya, di ba? nagamit niya Ano yung ba binabasa kanta. kanya kasi? Hindi, over the years, ang dami din, totoo naman to, over the years, ang daming buzzers din naman ni Andrea. Ano ba binabasa? Isa rin siya sa ganyan. Huwag ka na ano. Iba-iba. Iba-iba ka na naman. Iba. Hindi ko alam. Pero mabait naman din yung bagets na yan. Oo, ako gusto ko mabait yun si yung bagets Andrea na yan. Talaga lang ano din. Talagang... Ako na, nakakaloka lang yung drama na ano. Pero ito, medyo parang, Ano ba? kasi bakit? Wala kasi tayong ganong kaisipan, tayo. Talagang gagawa ng sa prank para. pala. Ako nga, nag-concern pa ako Hindi talaga ka na? nung nireport ko eh. Yahin na natin yan. Take it for a ride. Well, bahala sila. Speaking of music, mga Marites, ito si Hit Hornales. Yes! Sparkle artist, Talbog. pero sa Star Music, a music label. Bongga. Ayan po. Nakita ko siya nakaupo dun sa Ayan, ano. ayan, sa kanyang blue chair. ni Oh, diba? Roxy. Si Bagets. Mahal Diba? nating si Roxy Liquiga. In-announce din niya ni Roxy pogi. na diyan siya kakanta. Tapos tinanong ko Diyan isang siya malapit kakanta. diyan, diyan siya magkakaroon ng... Sila ang magre-release ng ano nila. Yan ang kanyang music label. Oo, music label.
Diyan sa Diyan mismo kakanta. sa chair. Diyan mo Sa sa chair, chair. oo. Literal, dyan Diba? siya kakanta sa upuan na yan. Kaya nga napatingin ako dyan sa kakanta. Alam mo, dito deserve And then, niya yun. Oo, kasi nga, nagkaroon para sa isang malapit dyan. Tinanong ko, bakit nasa Sparkle yan? Ano ba nangyari? Napunta sa music. Meron palang parang usapan na yan ng Sparkle tsaka Star Music, nasa kanila yung music. Tapos si Hitang sa... Okay na rin yun. Oh, Oo. okay na yun. Alam naman natin yung Collab record pa rin, na, oh. di ba? Sandali, meron bang, ano ba meron? GMA Music? GMA Music Records? meron din, di ba? Yun ang bago nilang ano ngayon. Ano? GMA Records? GMA Records. GMA Music, Music na. Ginawa na music yung GMA Oh, Records pero dati. bongga binigay nila si Hit kay kina Roxy. Pero... Katuwa. Ano pa yan? Prior sa finals, prior nung lumabas May nila, usapan yung na kaya? usapan. Siguro, baka ano. Baka Kasi- ganun yung deal. Dahil alam mo naman, si Kero rin yan, di ba? Oo, ang maganda kay Hit, hindi lang siya singer, songwriter din, songwriter. musician talaga, nagtutugtog True. ng mga instrumento. instrumento. Oo, May PR na PR. kung ganyan, supportahan natin mga ganyan kabataan. Ilan taon na ba si Hit? Hindi ko alam. Oh, sige. Ilan taon na? 16 nga. Nine. Kaya naman pala Ulit-ulit, ganyan. ulit-ulit. Kaya naman pala Hit ba? ganyan. 16 lang pala. Pero Kaya ano, naman para sa pala. fans ni Hit, mapapanood siya as a guest. Oo, papasok siya. Sa Never Say Die with Ni Jillian Jillian and Ward. David. Kasi nga, muli silang, reunited sila ni Jillian. Ate Jillian niya dahil nga sa Batang Riles. Nagka-work sila. Nag-work din sila bilang kapatid niya na napariwaran dahil iniwan ni Jillian. Dahil nga gusto nang... Napariwara si ano eh. Heath? Oo, kaya napunta sa napariwara, napunta sa mga Masasamang loob. tao, mga bata. Headed by Alan Diones. Tapos kaya iniligtas naman ng Batang Riles yun. Sila Miguel Tanfelix. Okay. Kala Sila ko kontrabida. Coco. Hindi Ah, naman Batang Riles pala. pala to. Ito Napariwala. hindi ko lang alam. Oo, Batang Riles siya nagsimula. Nagdiyan ako nag-gulo. Ay, ba't may batang ano? So parang baby brother siya ni Jillian. Yes, yeah. Grabe. Bongga. The interest. I love Ang taas it. ng level of interest. Oo naman Yes, yun ang bagong oo. ano. Ito na dahil Alalahanin mo, 16. Kaya nga, I understand. At Yan ang ito na bagong yung- star ng Sparkle. Wow, grabe yung ano. Ito yung mga himatayan. Antay mo, mag-18 lang. Ito, mga Wala himatayan sa showbiz. Ayan na, mga kakalok. Marites. Gigi Delana nag-collapse sa Davao. At tanghalan ng kampiyang finalist. Nag-collapse habang nagpe-perform. Alan D. Marites mo yan. Kakaloka to. Tito, Oo. back to back. Wala. Himatayan. Wala ng ulirat. Ayun. In fairness dito, natapos ni Gigi Delana ang performance niya sa anniversary celebration ng Island City of Samal. Okay. Hindi sa Di ba Hindi- Samal ka, Rose? Samal, Bataan. Bataan. Davao yan eh. Ito ay sa Davao del Norte. Nang mawalan siya ng malay at mag-collapse sa People's Park ng nasabing probinsya noong March 7. After her sixth and final song, ay pababa na dapat si Gigi doon sa entablado. Tapos ay napapikit siya tito, tapos napahinto siyang ganyan. Maya-maya nag-collapse na siya. Buti nasalo siya ng mga nakapaligid sa kanya. Extreme fatigue ang sinasabing dahilan nangyari kay Gigi. Kapansin-pansin din ang Ayan siya. Ayan. Nakalerky. Kapansin-pansin din ang pangangayayat ng singer. Kaya, Sa nilabas na statement ng Triton Entertainment a few hours after mawalan ng ulirat si Gigi, sinabi nilang wala nang dapat ipag-alala ang mga nagmamahal kay Gigi because she was given immediate attention and care at stable na siya after nung nangyari. Despite not feeling well, quote, Gigi still chose to honor her commitment and perform for everyone who came to see her. This reflects the deep respect and professionalism she has for her audience, sabi ng statement. Tapos, hindi pa itong unang pagkakataon dito na hinimatay si Gigi. hindi talaga. Hindi nga. Oo, on stage. Nag-collapse na siya dati sa show niya sa... Himatayin pala siya. Siya yatang himatay queen of the decade. Siya. Tapos, hinimatay siya sa Paway, Ilocos Norte noong May 2023. Yun nga yung parang nakaupo pa siya dun sa stage Tapos may mic, tapos bigla siyang napaganon. Eto, tapos na. Doon, yung dati ongoing eh. Hindi in the middle, hindi niya natapos. So dapat maghinay-hinay muna si Ate Gigi mo, Tito. Ayaw ni Siya Bubay. ate, Payat no? nga niya. Ayaw ni Bubay. Alam niyo, may napansin din ako dyan eh. Hanggang ngayon hindi nasagot. Ali. Di ba nag-concert sila ng freestyle and Sabi Neo mo, Color? balita mo.
meron silang duet ni Tap Susara. Duet yun eh. Siyempre, oo. Tapos, Napapansin ko sa stage, si Gigi, parang hindi siya At ease. normal, di okay. Oo. So, nawala siya eh. Nawala siya. habang Habang nag-duet. Hindi pa, kasi medyo may spill pa sila sana bago masimulan yung duet. Parang nagtagal nga bago masimulan. Pero hindi na nila, hanggang sa lumabas Mexit si Gigi, si Tap na ang Kumanta ng whole song. oo, na dapat duet. duet. So, ginagawa na lang niya, pinapakanta din niya yung mga audience. Talaga malaking palaisipan sa kanya nung, kasi nakabalik din si Gigi. After ng duet na yon, so siguro, kumanta pa si Tap, kumanta pa yung sa Neo Colors, and then, nakabalik naman siya. Naging At okay na siya. nakabirit siya, okay, hanggang sa ending. Baka ayaw niya na makaduet si Charek. Okay. So, feeling ko, baka si felt something Oo. din noong time na yon. Umexit muna. Oo, umexit na lang muna, at nag-rest. Yun. Sabi, no? Pero hindi ko yun na-confirm eh. Oo. Yun. O, confirm mo ngayon kay... Kay Tawagan mo. Tawagan mo Tapos si ano naman Gigi. yung sa ano? Hindi si Tap, si Gigi. So, Si Gigi mismo para minsan mag-confirm kung ano. eto na, isa pang tatawagan mo mamaya na nag-collapse Ay, din. nako, mas tawagan mo yan. Bilang ang theory mo. Ay, wala. Eto na. Nag-collapse din, Tito, ang tanghalan ng kampiyon contestant ng TikTok Lock. Habang nagpe-perform naman to, Tito, sa live Napanood episode. ko rin din yan. O, nang nasabing Ayan, GMA show nung March 10, nakakawin. Iyon. Oh, yun, oo. Po. Po, ayun, Grabe ka oo. po, maawa ka naman. Nakita mo yung nangyari. Ano gagawin Ayun, ko? no. Hindi naman ako doktor. Ayaw, kumakanta si Yula Bautista sa back-to-back tapatan nila ng isa pang contestant nang bigla siya mawala ng malay at yun nga, bigla na siyang Out of the blue, di ba? Oo, bigla na lang siyang gumanon. Nawala ng ulirap sa stage. Kamusta na siya? Live na live. Agad siyang sinaklolohan ng Okay mga na, staff okay na at naman. nag-commercial break muna ang show. After the break, piniliwanag na isa sa mga host na si Kuya Kina Atienza na ang nangyari at uobserbahan pa raw ito. Sabi ng isa sa mga hurado na si Renz Verano, first time na nangyari yon sa show. Kaya medyo na-shock din sila. Na-interview ni Nelson Canlas dito, di ba, si Yula after the incident at nung okay na ang kalagayan nito. Sabi ni Yula na manhid ang lower body niya at up to her arms. Hanggang sa umakit na raw sa face niya, Tito, na gano'n. Doon yun talagang parang nag-worry na siya dahil wala siyang masyadong naririnig. Tito. Everything daw is a blur. Yun, hanggang sa nag-blackout na siya. Ang naisip daw niya noon ay baka nai-stroke na siya. Sabi niya. Pero bata pa naman din siya, no? No, Pero- bata ba? Oo. Pero bagay, hindi wala naman. naman ang Wala namang pinipili. Hindi naman na-stroke. Ito nga ang dahilan. Pero as of now, sabi ng Eto. medic, itong sabi ng medic. Ito, pakinggan mo, after nangyari, Fu. Bakit baka ako? baka magsuot ka nito. O, baka nagaganito ka rin. Ano yan? Lack of oxygen daw ang dahilan dahil sa corset na suot niya. Si Regine Tolentino nga lagi naka-corset. Kasi more than 5 hours na niyang suot yung Si Regine from sun up to sundown. Alam mo, Ano ba? ay, speaking of corset, may oras lang daw pala talaga yan. Kasi nga, pwede mauubos mong yung suot. oxygen sa katawan mo. Eh, bakit nung araw, no, yung mga babae nung araw, di ba? Mga Correct, true. corset. No, kaya nga mga namamatay mga... Grabe! Grabe naman tayo ba sila agad? Grabe. Namatay ba? Di ba sila tumanda? Hindi ba sila tumanda? Ano ba eto na. yan? At least ang paliwanag niya, Tito, obviously masikip yung corset, di ba? So kaya hindi wala siyang oxygen masyado. Ang paliwanag niya kay Nelson, bakla-bakla rin pala to si senadora po kasi ako. Sabi niya. Yes. So, palang, rehearsal pa lang daw, Tito, naka-corset na talaga siya, naka-heels, high heels na siya, everything. Hindi, pero dapat naman talaga para malaman niya kung Yung paano look. yung look niya tsaka yung pakiramdam Oh, yeah. while singing. Kung kung sikip, kaya ba ng kanyang Ini-internalize na niya. Yun nga naging effect. Nawalan siya ng oxygen. So, Hindi rin siya kumain. Pwede rin. Pwede rin. ECG na raw siya, Tito. Nagpa-x-ray to make sure na okay lahat. Nang hinayang talaga siya. Kasi- at napaiyak siya, Tito. Kasi gusto niya talaga na ilaban yon at umabot siya sa finals talaga. Naiyak siya kasi nga... sorry. Ay, walang Aminado gani. siyang inabuso niya yung katawan niya. Kaya lost by default. Correct. Ang nangyari... Won by default yung Oo, kalaban. diniklar ang winner by default yung kalaban na si Princess Palti. Princess. Yun. Kasi base sa rules ng competition, kapag nakapag-perform yung challenger, nakapag-perform si di ba? Si Si Yulo, ah? No, si Yula.
Si Princess nakapag-perform. Si Yula nga hindi na nakapag-perform. Pero Si kasi Yula nga- yung hinimatay. Oh, hinimatay na eh. So, automatically, si Princess ang bagong kampiyon. Ayun. 7, ano pa naman dito? 7 consecutive wins nga na siya. eh. Dapat pang 8 niya yun. Oo. Oh. Pero pasok pa siya sa finals. Hindi na, kasi nga talo na siya. Oo, tinalo na Ay, di siya. ba merong certain days? Hindi ba ganun yun? Natalo na siya. Or Wala weeks na eh. kung Weeks ilan. kung ilan Oo. dapat para, Yun ang dapat ang chance niya. Yun ang panglas. Yun ang panglas. Oy, kaya para nga. makapasok. May gas, manghihinayang ka nga. Kaya Diba? Crack crier lalo Eh, ang Yula. next Sana time, binigyan siya ng consideration. mag-duster na sa siguro or what. Diba? Kaya, Wala ng consent. para maluwag, diba? Para maluwag. Or, di ba? Or mumu. Diba? Pakirap yatang pumunta na naka-corset. Hindi. Oo, di ba? Mahirap yung mga ano, di ba Isa po? nakasanay. Sanayan din. I'm sure yung mga diva natin Sa iba nagko-corset din nakakatulong yun. pa sa kanila Oo, siguro. dahil Oo. nasusurpress. Di ba? Oo, tsaka yung posture mo. Yes. Baka hindi siya kumain. Okay, mga... Pwede. Di ba? Kasi nga, para magkasya doon siya sa gown. Oo, basta kaka-corset mo yan. Tawagan mo. Tawagan mo. Tawagan mo si Nelson Canlas. Di, sorry, ko-corset ka ba? Bilang alam ko si Okay, Nelson, mga nagko-corset Marites. yan. Ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by... Ugbo 24/7. Okay na. Oras na. Dumating na yung oras. Tapos na. Yan. Okay. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Etong Ugbo, another from the Big Four, Aaron Villaflor. Siya pala si Uy, Ugbo. may bago daw. Paimbestigahan ang pagkalat ng scandal video niya. Kinondena na ang weaponization ng private content. Yes, Alan D. Yes. Wow, weaponization Board na. member pala siya. Board member siya. Oo, talaga. O, formal Tarlac ba, na. Nueva Ecija? Grabe ka. Tarlac, di ba? Tarlac. Tarlac ba o di ka member? Alam ko Alam lahat ko ng buhay Sobra ng... ka, Rose. Grabe ka. Wow. Ngayon ko na nalaman, no? No ba? Formal na in-address Oo. ni Aaron Villaflor nabasa ko na rin isang yan. board member, Rose Oh, Garza. yan. Nakadiin mo ngayon. Ang controversial na issue ng Kubalata scandal video na pinagpiestahan online. Noong gabi ng March 10, Martes ay inilabas na ni Aaron ang kanyang official statement na nagsasabing the unauthorized recording and distribution of private and intimate content is a clear violation of Republic Act number 9995 and other laws that protect individuals from digital abuse and violation of privacy. The matter has now been formally referred to the authorities for proper investigation. Out of respect for legal process, I will refrain from making further comments while the investigation is ongoing. Ayan, sabi ng CAMS Management at ang Office of Board Member Aaron Villaflor. Saan siya board member? Ha? Not MTRCB, but... Sa Tarlac. At Tarlac, eto. Yes, sabi pa ni Aaron Rose sa kanyang caption sa nasabing post, may previous statement dated Feb 20. Ito nilinaw niya, Tito, yung yung, di ba kasi kumalat yung interview niya. Sabi niya, yung dated Feb 27 referred only to old film clips taken Sabi from nga past niya. projects. Yan However, ang una. the recent coordinated release of alleged private footage is a serious criminal matter. Ayan, sabi niya. And as both a citizen and a public servant, I strongly condemn the weaponization of private content and all forms of digital violence. No person deserves to have their dignity violated this way. Naka-off ang comment section sa ano na yan, sa post na yan ni Aaron, Tito. Tapos ang latest niyang pinost, nasa Singapore siya nagbabakasyon. Baka nagpapalamig muna siya. Kasi masyadong tayong pinainit. So, diba? Char. admission na. May admission na. Kasi may pinapaimbestigahan. admission. Alam mo, parang lahat naman sila Kompleto umabot. na. Yes. Ang the Big Four. Oh, kompleto na. Parang may Confirm bago. lahat. May dagdag, bago di ba? nga. May dagdag si ano, di ba? Sino ba? Hindi ko ano. Diba si Nicoloco, di ba? Ayan, maangan. Sino ba? Baka hindi na bago. Basahin mo dito sa comment. Sino ba bago? Yatanong sila. Sino? Pwede ba natin Basahin mo banggitin? na, oh. Hindi, sige na. Hindi ko na maano. Si Macoy De Leon daw. Wala pa so far ako nakikita. Wala pa kami nakikita ng gano'n. Relax lang. Relax lang. Wala Wala pang pa. kopya. Oo, kahit hindi ko. Kasi kung magkakaroon po ng confirmation, si Alan Pagka may Diones po kopya na talaga siya. ang makakaalam. Hindi po siya mahuhuli dyan. sa First kopya hand na yan. po talaga.
Oo. Baka sa Monday, tingnan natin. Tsaka ano po, HD po yung quality. Pag sa Monday, wala pa po siyang kopya, pwedeng sabihin na fake news. Fake news. Okay. O ba't di ka makapagsalita? Wala pa akong kopya. Wala. Sa pa naman. Malay ko ba? Ba't Alam mo, para alam mo, ako ikaw, Alam mo, ano, Alan, diba? di, parang si Jay ang una mong pinakanina. Oo nga. Bakit Pansin kami? ko. Bakit ako parang ano lang ako addendo? Kahit dati pa, kahit wala pa siya dito, Ano? pansin ko talaga, binabagsakan niya. Oo, si ikaw Jay. din nagpadala sa kanya nung kay Never ko ano. yung sininda. Oo, kasi pinapakita niya dito Never wala eh. siya. Wala. Grabe kay kaya alam niyo namang... Mga maangat nila, Maangat palibasa. na lang. Alam nyo talaga, kayo mga maangang School of Acting. Wala talaga. Oh, wala. At saka Okay, isa pa maniwala yung po. pa yung Kobe Paras na ano, hindi ko pa rin nakita yun Ay, ever. dininay nila yan. Oo nga, pero kasi ayon sa mga nakakita, para raw talagang si Kobe. Pero hindi ko kasi nakita. Bakit yung kay Aaron malabo yung sinend mo? Ako ba yun? Ako mo ng video. Ako ba? Hindi mo kasi in HD. Bakit yung iba sinend mo sa akin na maliwanag naman? Bakit yung kay Kasi Aaron bawal ng parang- flash. Ha? Bawal ng flash. Ako ba nag-shoot doon? Eto na kayo. Nakakaloka. Eto na, Alan D. Maghintay ka. Baka may mga kumontak na sa'yo. para Kukulik ano? ka. Collab. To shoot. Alam mo, Rose, alam na alam nilang imahe ko dito sa MU. Naku, kami Ay, alam namin ang alam na imahe namin. imahe mo sa amin. Busilak ang imahe ko dito. Hindi siya Buti maniwala. imahe Nabuti lang. lang. Okay, mga Martes, siya batin Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At para naman sa ating mga marites na gusto na exclusive showbiz scoop, salin na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Myrtle Sarosa patuloy na gumagawa ng pangalan sa international scene bilang cosplayer at streamer. PhD, Marites Mir. Tari na itsura Yes, niya dyan. ayan. Alam mo, ang daming Sa pictures Netflix. nito. Sana na nalagay. Ayan. Talagang Philippine Pride naman talaga si Myrtle Sarosa na nanalo recently ng Best Dress sa One Piece Live Action Season 2 Red Carpet in Japan. Yes. Siyempre yung One Piece, alam naman, isa yan sa pinakasikat na anime at No, the live same action time ay series din. Okay? Bilang actress, cosplayer, streamer, talagang she's gaining international recognition. Before, sa mga live streaming game siya, lagi na nabibigyan ng award, napapansin. Ito yung sa bida, oh. Oo, Sa yes, One correct. Piece. Now, for winning naman Best Dress. Present ang mga anime fans at mga content Content creators from around the world, which was also attended by the members of the show. Sila Iñaki Godoy, Yes. Makenyo Arata, Ay, pogi ni Pat Makenyo. Skylar, Jacob Romero, Gibson, and Emily. Si Myrtle ang nag-represent sa Philippines. Lumakad siya sa red carpet, nag-interview ng mga Yan si cast. Makenyo, oh, pogi. Yes. Then, staying true to her passion for cosplay, dumating siya in several One Piece, hindi lang isa, but iba-ibang One Piece inspired looks like Nami, Miss All Sunday, Zoro, and Chopper. Si Chopper. Ang pinaka nag-stand out look niya ay yung si Miss All Sunday. Ayan, ito yun, yung naka-white. Yun na. Ayan. She also received praise Yan? from the cast. Hindi, yung kanina. Yung Yung naka-white. kanina. Nakatanggap din siya ng mga papuri mula sa mga cast ng One Piece. Yan. And as a Puro fan ni ng... bakla, parang drawing na. no? Correct. Ang galing niya talagang Mukha na siyang drawing. mag-recreate ng Oo, kanyang in fairness sa kanya. And as a fan ng One Piece, dream come true para kay Myrtle. Huminto talaga si Makenyo Arata to give her the autograph. Ay, talaga. Okay. Sa mga nakaraang taon, Ayan, nakatanggap nag-interview siya, oh. Oo, nakatanggap na siya. May dala siyang parang kartel. Ang tawag doon, kartela. Ay, tama ba? Karma. Tama. Jeep, ayan, no? Jeep ba? Sa kakartela din yata. Ipamigay niya sa mga Nakatanggap na cast. siya ng mga iba pang awards as a cosplayer. Yan, Like, yung Yan, yan yung nanalo siya. like Otaku Award, Cosplay Hall of Fame, BP Award, Streamer of the Year, and
PHS Sports Award and Cosplayer of the Year. So, alam mo, hindi na rin matatawaran tong si Myrtle pagdating sa na-achieve niya as a cosplayer, as a streamer. Alam ko ano din to Daming datong ni Myrtle. game creator din siya. May nakakatawid na siya sa ganon. Kaya kung mapapansin nyo naman po, parang hindi natin siya masyadong napapanood as an actress ngayon. So parang sa ngayon, siguro pinili niya dito muna mag-focus. Kasi naman, di ba? Tsaka tingin ko, passion na niya talaga, Talaga, yan. super, In fairness. oo. Tsaka mabait yan, si Myrtle. Yes, super. Mabait yan. Ayan. Bilib na bilib si na MJ Marfori kasi yung pagko-costume niya na ganyan, yung pagpapalit-palit mo ng sandamakmak na costume, ay dusa kaya yan. Make-up and everything, hair. Oo. So, At saka yung tsaka yung outfits. napoproduce niya talaga itong mga costumes na oo, ganito. talagang career. Tapos yung Bilib makeup sila. niya, kita mo yung, ilan kaya itong, anong tawag dyan? Yung sa eyes, yung Tilikmata. contact lens. Kasi iba-iba yan. So anyway, congratulations, Congratulations. Myrtle. Yan. Okay. Ito mga Marites, Ayay de las Alas, divorce na kay Gerald Chibayan. Correct. Sir Ito Po. na, noong March 10, in-announce ni Miss Ai sa kanyang Instagram. Ang sabi niya, It's restarting official. my life, reboot. Official na akong single. Isang bagong simula, isang mas mabuting ako ang hinaharap. Masaya ako kasi single na ako, malungkot ako kasi bumitaw ako sa pangako sa harap ng Panginoon. Wala na kasi akong kakapitan kasi bumitaw na yung isa. Sorry po Lord, bumitaw ako sa sinumpaan ko. Yan ang sabi ni Miss Ai. So nasa US siya ngayon. Actually nag-post siya parang kanina. Una niyang post, nasa airport pa lang siya pa-fly sa Amerika. Tapos kanina may post siya, nagda-drive siya mag-isa, tapos nakikinig siya ng parang dancing queen ata sa kotse. Tapos yun, sinasabi niya na ito, masaya daw siya na mag-isa, may mga bagay na masayang gawin na mag-isa, namimiss niya yung mag-drive sa Amerika kasi daw hindi niya nagagawa dito sa Pilipinas. So yun, nakikita mo, nagda-drive siya, tapos nakikinig siya, pupunta siya sa grocery, kakain siya sa labas, siya lang mag-isa. So yun lang yung laman ng content niya kanina. After niyang i-announce na divorce na Divorce na sila siya. ni Gerald. O, yan lang. Divorce, ano na yun, ano? It Wala. follows Fine na na, pati fine na. yung dito. Okay. Mga Marites, Aiko Melendez, sumigaw ng fake news, natatakbo siyang Vice Mayor ng Quezon City. I-Marites mo yan, page D. Yeah, parang last week lang, biglang may naglabasan kasi na mga na tarpaulin, na, di ba, makikita na parang si Mike Defensor ay tatakbong mayor at ang kanyang katandem ay si Aiko Melendez naman na kasalukuyang councilor ng QC for vice mayor. Siyempre, maraming kasi pag ganyan Bigla-bigla, talaga, pwede ka di ba? mapapaniwala na tayo nga, isipin mo, ano ba to? Testing the water ba to? Or confirm ba to? O yan. So, pero ngayong araw po na to, naglabas na ng statement si Aiko na ito ay another fake news. Yan. Pero gumastos yung totoo yan? Actual yan? Nangyari Oo, may mga... Actually, Oo, yan meron. ang pinaka-post sa poste talaga. Oo. So, imagine mo, baka, di mo rin malaman kung testing the water nga or what. Pero, tinanggi na to ni Aiko at sinabi niya na I would like to categorically clarify that I am not running with former Congressman Mike Defensor in 2028. Wala din daw talks, walang meetings, walang discussion, walang any such plans, sabi ni Aiko. And kung meron man daw siya nakakausap na mayor lang constantly, ito ang kanilang mayor sa Quezon City na si Mayor Joy Belmonte. Yan. Kung saan nadidiscuss niya yung mga project or matters concerning ng kanyang trabaho bilang isang konsehal. So, yan. So, sa huli, I urge everyone to be responsible in sharing information and to refrain from spreading or creating materials that mislead the public. Ayun. Ngayon daw, nakapokus lang siya sa kanyang trabaho sa District 5. And siyempre, sa kanyang love life, kahit di niya sabihin. Okay mga Marites, ha? Yan, paldo ba kayo mga Marites? Dahil sa isa ito yan, yan po ating isang linggong Paldo. Chismis! Uso yung paldo, lalo mo tayo ngayon. Di ba?